kanang certificate na safe ang ilang location. Close na to sila. Wala, hindi na sila Naa operation. naga-exist, na lang gyapon Ito'y naga-operate. penalty ani if Since the DSWD is not the armed group, we can only report them to the DILG, sa local government, for them to help us to reinforce the closure of these agencies. Thank you. So Sir Ednar, you talk about animal evacuation. Meron man good yung mga animal rights advocates, yung mga animal welfare advocates, yung mga ginaiwan yung aso pati pusa, mga pets when evacuation. Meron ba tayong move parang ganun yung ginawa sa Laborin? Although yung Laborin livestock man good yun. Yeah. Meron Kasama lahat, aso, pusa, hindi lang livestock. Ang Animal Evacuation Center includes all animals. So, in fact, we will work closely with animal advocates, katong nag-save bitaw og mga injured na mga iro, mga anak. I think they can be of great help pag-provide og input ni ani. No. Thank you. Well, I would entertain a few questions no kay part 2 si Carlo din. Alright, good morning sa atong mga distinguished guests at this juncture sa DSWD. I'd just like to ask about this for clarification. How can you be sure nga very transparent and complacent kung mo apply sila for the minors traveling abroad application? And namoy ang mga instances na pag-screening ninyo sa mga application, there are some instances na basin mo alter ang mga information within the personal info sa minor nga both mo travel abroad. So how can you be complacent with that po? Okay, sir. Katong face-to-face pa ang ato ang assessment. So, kailangan dyan nato i-thorough assess ang ilahang mga documents. So, makita nato kung na-alter o naagit po yung mga gina-fake nila nga mga documents. But with this time, we believe that our assessor at the central office are also kinanos dito sa ilahang pag-assess sa mga documents because they are also well-trained when it comes to the assessment of the documents sa ato ang mga applicants. So, kana siya nga ang ato pong mga kaning mga applicant po, they are also compliant po dito sa ilang pag-apply o pag-upload sa mga documents because sila pod mismo dili pod gusto nga kanang ma-offload or dili mahatagan og travel clearance because ang uban man gud kasi sir is nakapalit na og ticket prior sa ilang pag-apply og travel clearance. So kailangan lang yun magiging religious sila sa pag-comply sa mga documents. Last na lang on my end regarding gihapon, how can you also assure nga katong ingon nato nga mga minor for clarification pod in regards sa usay reasoning sa ilang pag-travel kay basing gamiton nila for some other purposes nga dili haom sa ilang pagbiyahe po? Yes, mo na nga kailangan gyud ang assessment is very important. The interview is very important kasi nga po makita nato the purpose of their travel. So far sir, wala pa gamay pa man lang pod ang ato ang nakita nga na red flag. That is why interview is very important. So karon is nagyoy face to face nga interview nga ginahimo with the central office with this virtual nga ilang interview kay para pod makita nato unsa gyud mga purpose kay mas lahi gyud po tong face to face nga ginahimo nato kay makita nato the truthfulness of their answer sa ato ang mga question because we have to protect our children also nga ma-traffic sila or mapa-daot ilahang pagstay dito sa laing nasod po. To add on with your question, sir, no? It is part also of the assessment of the social worker. Even sa online, naghahatag silang additional requirement for such reasons po. For example, educational trip, no, na ay mga additional requirements nga wala sa mong list. It is because it is the discretion of the social worker. It is part also of the assessment if he needs or she needs something from the client. And that, sir, the minor, the parent should provide. If not, pwede siya ma-disapprove. Hello. Hello. Ay, kay RD po. RD, dapat estimated pila ang mo appeal ugma sa drill appeal ba ang mga establishmento? Well, sa
NSED, apil ang mga gina-encourage nato tanan, no? Not only the RDRIMC members. And daghang mga corporations po, private companies na nag-report after, no? But of course, workday siya, gina-promote pa nato nga anggulo. For example, in our case, ang amuha mga silingan ng mga business establishment, ginapa-participate na mo sila. That's a good point, no? We have to encourage more private sector to participate. Yeah. Na-mention ni mo, RD, upad ka barangay ang mo apel ugma. Ang sa may process ato ang drill ani per barangay or dante usa ka lokasyon? Simultaneous per barangay. Isa lang ka sound na 3 o'clock sa, by the way, usually 2 o'clock man atong drill. This time, i-adjust to 3 o'clock tungod sa heat index. Kasi nationwide man eh. So, init man dito sa Ilaha, init kayo sa Manila, so gi-adjust ni siya to 1 hour. So, 3 o'clock na karon ang National Simultaneous Earthquake Drill. So unsay kuan ani RD Pamaagi? Pamaagi. Okay. Ang pamagi, mga purok sa barangay nga atubangan gyud sa dagat, ang mga residents gina-meet na, gina-train, gina-organize. Tapos na may ana, no? Di-train sila, gi-orient with the barangay officials. Para itong question ganiha, unsay madungog nimo, how would you know na it is already a tsunami? Then nag-practice pa gyud. Nag-practice pa. Early warning, unsay madungog nga sound sa barangay, katong ilang madungog sa tanan, then what to do? Step 1, hantod mo balik. Pagbalik ana, there's an evaluation. Post-activity evaluation, na yung mga evaluators nga nag-observe sa whole process so that we can see improvement for future tsunami drills. So, household level yun. Ang mga katauhan yun mismo ang mo-appeal sa drill. Lasa lang RD na ba tay mga sa mga senaryo sa pag-ipakita ni? Well, ang senaryo, of course, katong ingon ako nga adunay earthquake, tapos na tsunami. So makita nimo dito, manggawas gyud ang mga tao sa ilang mga balay. Then they walk, naka-observe man ko sa sa Barangay Bugis Jazz. Nanggawas sila, dala ilang mga gamit, dala ilang ang mga anak, ang mga tigulang, appeal pod, gina-assist nila. Part naman na sa discussion, katong inyong mga tigulang, for example, ang children, nagoy mo assist. Then they walk, kung asa padulong ang ilang evacuation center. Then pagkahuman, mga 30 minutes, less than an hour, bumalik na sila sa venue kung asa i-discuss tong what happened. So, mao ginay makita nimo dito. The evaluators, they move around and check on the specific activities nga expected from them. Thank you so much, RD. Sa DSWD po, anyone po, kung saan nato isugdan ning online application o ubay-ubay na ba ang nagpahimulos or nag-avail sa mong programa? Okay, so after the launching last February 18, so start tag February 19, so ubay-ubay na pod ang mga nag-a-apply sa atong opisina. So with Miss Karen, siya pa ang nagatabang to assess sa ato ang mga applicant para mag-upload sa ilang mga documents and to guide them with all the requirements and to contact also sa ato ang central office in the event nga naagyoy katong mga may katong hinanali na gyud ng mga lakaw, no, kay naagyoy katong wala gyud na follow pod ang katong 2 to 3 days nga niadto na sa opisina nga on that day or on that following day na ang ato ang mga travel. So kato tama tong giingon ni Miss Karen na kailangan na 1 month pag naa natay mga projected na mga travel. So kato gina-assess na nato sa opisina. So ubay-ubay na pod. In a day, we have 5 to 10 applicants nga nagaadto sa opisina nga wala pa nakahibalo nga naa na detay online application. So by ana, ma'am, nag-ato ba ta sa community or sa atong activities para mas ma-aware pa din, mapalapad ang information? With this, sir, so we are thankful no sa PIA for having us para ma-advocate nato ang ato ang bag-o nga kaning directive from the central office with the directive of our Secretary Rex Gatchalian that kato mag-online na with also sa ato ang sa helps. So isa pa ni siya and then the orientation with our local government units, and our ways forward is we'll be having an orientation with our mga airline companies and so with our mga travel agencies
kay para pod sila mismo motabang to advocate sa ato ang mga nagakuha og ticket katong sa akong giingon ka ganina nagauna sila og kuha og ticket because of the mga promos kay daghan na gyud kaayo karong mga promo. So diha pa lang pag makita na nga pila ang edad sa mag-travel, so pag minor kinsa ang kuyog para ma-assess nato ang mga client also. So dili na pod sila magka-problema. May na-discover ba kayo na gi-overage yung bata para hindi na siya minor? Minor 18 hanggang 18? 18 years old pa baba po, sir. Mga para 15 Pag 18 na ipasa siya, sir, ng so 19. there's no need for us to issue a travel clearance. But then, napot tayo mga consideration, sir, na 18 or 20 years old, but then they have no capacity, katong na yung mga special needs. So, kailangan, they are still considered minor. So, kailangan nato silang issuehan og travel clearance. Last na lang po, ma'am, alang sa mga mag-listen online, dapat tayo on-site gihapon. Wala na tayo on-site na release of travel clearance sa regional offices. So, mag-online na gyud ta, but then, pag maglisod sila, pwede na to i-assess sa opisina, sir. Because natay naka-standby na unit para sa ilaha pag mag-upload sila. As long as complete ang ilang documents nga mag-ato sa regional office. Thank you. Okay, for my last question sa this batch. Ma'am Grace, yung sabi mo 138 na 130 unregistered, may na-reach out na kayo and may nag-kuhan sila na desire sila na mag-register and magamit yung help, maybe yung helps? Yes, last year, last October, ikot tayo no throughout Davao region, ito 138, sir. This year again, we will try to communicate those still operating without license, no, to go online. We can help them and then ask them sa ilang kalisdanan good in registration and licensing since nagka-continue ilang service, no. So that's for the security of the children also and for the vulnerable. Kasi, what's the itong mga 138, ano to sila? Yung karamihan? These are all agencies or social welfare agencies. Ibig sabihin, nagapadayon sila nag-receive og client. Pura bitaw ni sila mga orphanage or mga ingon ana nga nag-receive lang gyapon sila client or mga home for the aged. Maski na wala sila license. One is the structure manggod. Stricto ta sa license, but it's not the DSWD who provides the license or the certificate na safe ang ilahang facility. Pwede naman sila mag-rent o kanang building na secure ang ilahang clients, ingon ana. And the water potability dapat present sad, and the certificate nga free sila sa damage in case na ay sunog. So dapat na sila certificate also from fire. Again, I would like to advocate also, sir, no, that they can browse or they can apply easily through helps.dswd.gov.ph and don't fall in line, go online. Nata. Oh, okay, thank you so much to our guests. Part 2 natin yung Sunstar and EDIS for this green vote. Parting statement again to RD and sa ating friends sa DSWD. We'll start. Ednar. Well, in behalf sa Office of Civil Defense and of course sa atong mother agency, the Department of National Defense, Secretary Gibo, we wish to thank the media, no, always for helping OCD in its task to attain the vision of disaster resilience for Davao region. No? Without you, we cannot possibly reach this level of resilience for our people. Thank you and good morning. Okay, once again, no, thank you PIE for having us here to advocate with this digitalization of the issuance of the minors traveling abroad and as well as ang help sa atong SWADAS. It is because that as per directive of our secretary that don't fall in line, go online. So with the help of this mga atong mga tech, mga high-tech na karon ng mga technology, no, so no need for you to go to the regional offices to apply for the minors traveling abroad. So kato kinahanglan na nato na i-go online para mag-guide ta kung unsa ato ang mga angayan buhaton when it comes sa pag-apply sa ato ang travel clearance. But once again, now, this is a clarification sa tanan. This is only applied for those who will travel abroad. Ang ato ang paghatag og clearance, ang ato ang pagpangayo og katong permit or certificate sa atong local travel, like for example ang